Isang basurahang walang kwenta iyan ang sigaw ni Veronica habang sinasampal si Tala. Ang tunay na tagapagmana, na ngayoy nakaluhod sa putikan. Namatay ang kinilalang ama ni Tala dahil sa kasakiman nila. Ngunit tapos na ang pag-iyak. Hawak ang DNA result. Babalik si Tala para bawiin ang lahat. Handa na ba silang harapin ang karma ngayon? Magsisimula na ang paniningil. Huwag mong dungisan ang pamilya ko ng marurumi mong kamay. Tala, isang hamak na magnanakaw ka lang na nagpapanggap na mabait para perahan ang biyenan ko. Ang boses ni Veronica ay matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng gabing iyon. Bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Tala. Sa harap ng marangyang mansyon na pinoprotektahan ng matataas na bakal na tarangkahan, nakatayo ang isang babaeng balot ng puot at suot ang pinakamamahaling hiyas. Habang sa paanan niya ay isang babaeng basang-basa sa ulan at balot ng putik, dahan-dahang napatingin si Tala sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na iyon ay nanginginig sa lamig. Ang mga kamay na iyon, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ay buong ingat na nagpunas sa mukha ng matandang babaeng nakita niyang nakasubsob sa pampang ng sapa. Binuhat niya si Doña Esperanza sa kanyang likuran. Nilakad ang maputik na daan sa gitna ng unos. At ibinigay ang huling piraso ng kanyang tuyong kumot para lamang hindi sipunin ang matanda. Ngunit sa paningin ni Veronica at ng mga pulis na nakapaligid sa kanila, ang kabaitang iyon ay isang krimen. But Ma'am Veronica, nakita ko po siyang nahihirapan. Akala ko po ay kailangan niya ng tulong. Ang boses ni Tala ay halos hindi marinig, nalulunod sa ingay ng ulan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa takot at pagkalito. Shut up, you don't get to talk to me. I report kita sa pulis. You kidnapper, you thought you could just take my mother-in-law and ask for a ransom. Ang kapal ng mukha mo. Muling itinaas ni Veronica ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Tumigil ang pagtibok ng mundo para kay Tala sa sandaling iyon. Ang mainit na hapdi sa kanyang pisngi ay kabaligtaran ng nanunuot na lamig ng ulan. Ang mangkok ng mainit na sabaw na dala-dala niya para sa matanda ay nahulog sa lupa. Nabasag ang pinggan at ang pagkain ay humalo na sa maruming putik. Parang ang kanyang dignidad na rin ang nayurakan sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang balat. Sa paligid nila, ang mga kapitbahay sa maliit na baryo ay nagsisimula ng lumabas. Imbes na tulong, ang nakita ni Tala sa kanilang mga mata ay ang mapanghusgang tingin. Narinig niya ang mga bulong na tila mga bubuyog na nanunuot sa kanyang pandinig. Ang mga taong tinutulungan niya sa palengke. Ang mga taong binibigyan niya ng libreng gulay kapag wala silang pera. Ngayon ay tinatawag siyang mandaraya at mapagsamantala. Sa isang iglap, ang imahe ni Tala bilang isang masunurin at mabait na anak ay gumuho dahil sa isang makapangyarihang tinig na may dalang pera. You're just a nobody. Tala, look at you. Amoy, lupa, at basura. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa panloloko sa pamilyang felisidad. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran na siya ni Veronica. Pumasok ito sa loob ng sasakyan kasama si Doña Esperanza na tila walang malay at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magsalita para sa kanya. Naiwan si Tala na nakaluhod sa gitna ng daan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putikan. Mahigpit na nakakuyom. Hindi siya umiiyak ng malakas. Ngunit ang bawat hikbi niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng kanyang pagdurusa ay mas nakakabingi kaysa sa kulog sa kalangitan. Naalala niya ang kanyang amang si Tatay Luis na naghihintay sa kanilang maliit na dampa.
May sakit ito at tanging ang perang kinita niya sa pagtitinda ang pambili ng gamot. Ngunit paano na ngayon? Paano siya makakabili ng gamot kung ang buong baryo ay itinakwil na siya? Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang balat ay tila paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Sa gitna ng dilim at pait, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang puno ng pighati at kawalan ng malay. Bakit ba ang mundong ito ay sadyang malupit sa mga taong wala ng ibang alam gawin kundi ang magmahal at tumulong ng tapat? Nang dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng kinabukasang kailangan niyang harapin ng mag-isa. Habang naglalakad siya, pabalik sa kanilang dampa. Bawat hakbang niya ay tila paghila sa isang tanikala ng kamalasan. Ang kislap ng mga ilaw ng mansyon sa likuran niya ay unti-unting naglaho. Ngunit ang hapdi ng sampal ni Veronica ay nanatiling buhay. Nag-aalab sa kanyang puso na tila isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Pagdating niya sa pintuan ng kanilang barong-barong, ang mahinang ubo ni Tatay Luis ang bumati sa kanya. Isang ubo na puno ng hirap. Doon lamang naramdaman ni Tala ang tunay na takot. Ang takot na baka sa gabiring ito, hindi lang ang kanyang dangal ang mawala, kundi pati na rin ang tanging taong nagmahal sa kanya sa mundong ito. Wala kaming puwang dito para sa mga taong walang pambayad. Utos ng management. Ilabas niyo ang pasyenteng iyan bago pa kami tumawag ng security. Ang boses ng receptionist sa munting klinika ay kasing lamig ng bakal. Walang kahit katiting na bahid ng awa. Habang binibitawan ang mga salitang iyon, ni hindi man lang siya tumingin sa mga mata ni Tala. Sa labas ng pinto, ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malupit na musika na sumasabay sa pagmamakaawa ng isang anak. Sa mga sandaling iyon, pasan-pasan ni Tala si Tatay Luis sa kanyang likuran. Ang katawan ng matanda ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin magaan. Nanginginig at unti-unti nang nawawalan ng init. Ang hininga nito ay galing na lamang sa ilalim ng lalamunan. Bawat hangin ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang putik mula sa kalsada ay nakadikit na sa binti ni Tala. At ang kanyang mga paa ay sugatan na sa pagtakbo ng walang sapin. Ngunit wala siyang nararamdamang hapdi, kundi ang bigat sa kanyang dibdib. Isang munting kahel ang dahan-dahang gumulong mula sa bulsa ng basang-basang baro ni Tala. Iyon ang huling barya na mayroon siya. Na ipinambili niya ng prutas para sana bigyan ng lakas ang kanyang ama pagkatapos ng trabaho sa palengke. Ngunit ngayon, ang kahel na iyon ay nahulog sa maruming sahig ng klinika. Tila isang simbolo ng kanyang mga pangarap na nauuwi sa wala. Parang awa niyo na po. Kahit sa sahig na lang po kami. Kahit tignan lang po siya ng doktor. Ibebenta ko po ang lahat ng meron ako. Babayaran ko kayo. Pangako po. Ang tinig ni Tala ay gumaralgal. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis at tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang pagtalikod ng mga nurse at ang pag-alis ng guard sa kanyang mga kamay na nakakapit sa counter. Sa isang marahas na pagtulak, pinalabas sila sa pasilyo. Doon, sa ilalim ng maliit na bubong na hindi sapat para protektahan sila sa bagsak ng langit. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang ama sa malamig na semento. Ang mundo ay tila biglang tumahimik. Ang ingay ng kulog ay naging isang malayong bulong. Naramdaman ni Tala ang bawat dahan-dahang pagtibok ng puso ni Tatay Luis sa ilalim ng kanyang palad. Hinawakan niya ang mga kamay ng ama, ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano magtanim, kung paano maging matatag.
at kung paano manatiling marangal sa kabila ng kahirapan. Ang mga kamay na iyon, na dati ay puno ng kalyo at lakas, ngayon ay tila yelo sa lamig. Anak, tala. Halos pabulong na ang tinig ni Tatay Luis. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa maputlang labi ng matanda. Huwag kang magtatanim ng galit. Ang puso mo ay ginto. Huwag mong hayaang dumumi ito. Tay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magpagaling po kayo. Marami pa tayong gagawin. Di ba? Magtatanim pa tayo ng mga bagong gulay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tala ay tila isang pagsisinungaling sa sarili. Alam niya, ramdam niya ang bawat segundo ng pagkawala ng buhay. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim ang matanda. Tila iniipon ang lahat ng natitirang lakas para titigan ang mukha ng kanyang pinakamamahal na anak. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang kamay na hawak ni Tala ay dahan-dahang lumaylay. Walang sigaw, walang madulang pag-atake. Isang tahimik na paglisan sa gitna ng mundong walang pakialam. Ang katahimikan sa paligid ay naging isang mabigat na kumot na bumalot kay Tala. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang pighati ay masyadong malalim para sa isang simpleng iyak. Yumuko siya at isinandal ang kanyang noo sa dibdib ng kanyang ama. Nararamdaman ang huling sulyap ng init na mabilis na naglalaho. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila nakikiramay sa isang batang babaeng nawalan na ng lahat. Sa loob ng kanyang isipan, ang mukha ni Veronica ay biglang sumulpot ang kanyang matalim na ngiti. Ang kanyang mga mapanghusgang salita at ang kanyang kapangyarihang pumatay ng pag-asa nang hindi nagpapadugo ng kamay. Ang bawat sandali ng serye ng kasamaang dinanas ni Tala sa loob ng 24 oras ay nag-flash sa kanyang gunita. Ang sampal, ang bintang, ang pagtataboy, at ngayon, ang kamatayan. Bakit ba ang tadhana ay tila isang malupit na hukom na laging pumapabor sa mga mayayaman? Habang ang mga tulad nating nagpapakapagod sa ilalim ng araw, ay laging iniiwang luhaan at duguan habang yakap-yakap ni Tala ang malamig na katawan ng ama. Isang sasakyan ang dumaan sa harap ng klinika. Tumalsik ang maruming tubig mula sa kanal patungo sa kanila. Isang mensahero ang bumaba. May dalang isang bundle ng mga puting bulaklak, ang pinakamamahal na bulaklak ni Doña Esperanza. May kasama itong maliit na card na may tatak ng pamilya Felicidad. Nanginginig na kinuha ni Tala ang card at binasa ang nakasulat doon, isang paalala para sa mga taong hindi alam ang kanilang lugar sa mundo. Ang mga basura ay mananatiling basura, saan man sila itapon. Ang papel ay untunting nabasa ng ulan at ang tinta ay kumalat na parang dugo. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila tumatak sa kaluluwa ni Tala. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang malamig at tahimik na pighati ay untunting napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas madilim, at mas matibay. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay nakatitig sa kawalan ng may isang panibagong uri ng liwanag. Hindi ito liwanag ng pag-asa, kundi liwanag ng isang sumpa. Isang sumpa na hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa taong namatay sa kanyang mga bisig dahil sa kasamaan ng iba. Dahan-dahang inayos ni Tala ang suot na kumot ni Tatay Luis. Tila pinoprotektahan pa rin ito sa lamig, kahit alam niyang wala na itong nararamdaman. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa semento, isang pangako ang nabuo sa bawat pintig ng kanyang pusong durog. Ang Tala na kilala nilang mahinhin at matiisin ay tuluyan ng namatay kasabay ng kanyang ama.
at sa kanyang pagbangon, ang pamilya Felicidad ay makakatagpo ng isang kaaway na hindi nila kailanman inakala. Isang libingang walang pangalan para sa isang lalaking ang tanging kayamanan ay ang kanyang dangal. Nakatayo si Tala sa harap ng munting tumpok ng lupa sa sulok ng sementeryo para sa mga mahihirap. Walang marangyang nitso. Walang maraming bulaklak. Tanging isang krus na gawa sa dalawang pinag-isang sanga ng kahoy ang nagsisilbing tanda ng himlayan ni Tatay Luis. Ang hangin ay humihingal. Dala ang amoy ng basang damo at ang alat ng sariling mga luha ni Tala na ayaw nang tumigil sa pag-agos. Tay, hindi po dito nagtatapos ang lahat. Pangako po, hindi ako mananatiling nakaluhod sa putikan. Bulong niya. Ang boses ay kasing hina ng isang naghihingalong mitsa ng kandila, ngunit may tatag na parang bakal. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato ni Tatay Luis, ang tanging alaala ng nakaraan na hindi kayang nakawin ng pamilya Felicidad. Maingat niya itong hinahalikan bago ito ibinalot sa isang piraso ng plastik at itinago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang lumang bagahe. Ito ang kanyang golden moment. Ang huling piraso ng kanyang puso na itatago niya mula sa malupit na mundo. Tala, huwag mong ituloy ito. Para kang tumatalon sa apoy ng dilat ang mga mata. Si Mang Cardo, ang matapat na kaibigan ng kanyang ama, ay nakatayo sa likuran niya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagbubungkal ng lupa ay nanginginig habang nakahawak sa balikat ni Tala. Kailangan ko itong gawin. Mang Cardo, hindi lang para sa hustisya ni tatay. May utang na loob din ako sa matandang babaeng iyon. Alam ko, nararamdaman ko. Nabihag siya sa loob ng sarili niyang pamamahay. Kung hahayaan ko lang sila. Para ko na ring pinatay si Doña Esperanza sa pangalawang pagkakataon. Sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig na sa malayo, patungo sa mga nagtataasang gusali ng syudad. Sa gabing iyon, namatay ang Tala na nakilala ng lahat ang mahiyaing tindera ng gulay na laging nakayuko sa harap ng isang basag na salamin. Kinuha niya ang isang gunting, ang kanyang mahaba at malasutlang buhok, na dati ay hinahaplos ni Tatay Luis nang may pagmamalaki, ay isa-isang nalagas sa sahig. Itinago niya ang kanyang ganda sa ilalim ng isang makapal at lumang salamin sa mata. Nagsuot siya ng malalaking damit na tila galing sa ukay-ukay para takpan ang kanyang hubog. Ngayon, siya na si Maria, isang pipipipihang katulong na walang ibang hangad kundi ang magtrabaho. Kinabukasan, tumayo si Tala sa harap ng naglalakihang bakal na pintuan ng mansyon ng mga Felicidad. Ang bawat bakal ay tila mga pangil ng isang halimaw na handang lumamon sa sinumang pumasok. Nang bumukas ang tarangkahan, ang tunay na kalaban ay nagpakita na sa loob ng isang marangyang opisina na amoy mamahaling pabango at lumang pera. Nakaupo si Bianca, ang anak ni Veronica. Suot nito ang isang sutlang bestida na mas mahal pa sa lahat ng kinita ni Tala sa buong buhay niya. Nakataas ang isa nitong binti. Habang pinagmamasdan si Tala mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri, "So, ikaw ang bagong aplikante, Maria. Right, God. Look at you. Amoy araw ka at mukhang hindi man lang marunong gumamit ng sabon." Pangungutya ni Bianca, habang tinatakpan ang kanyang ilong ng isang panyo. "Ilve, are those your only clothes? So low class." Nanatiling nakayuko si Tala. Nararamdaman niya ang matinding pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, ang pagnanais na sumigaw at sabihing siya ang tunay na may-ari ng lahat ng kagamitang inaapakan ni Bianca. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo.
Ang bawat insulto ni Bianca ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit ito rin ang nagpapatatag sa kanyang determinasyon. Pasensya na po. Ma'am, masipag po ako. Kahit ano po ay gagawin ko. Mahinahon niyang sagot. Pinipilit na gawing paos at mahina ang kanyang boses. Whatever. You're lucky because nobody wants to take care of that crazy old woman upstairs. Everyone else quit in 3 days. Kung hindi ka lang sana tanga, baka tumagal ka rito. Sabi ni Bianca sabay hagis ng isang maruming apron sa mukha ni Tala. Linisin mo muna ang sapatos ko. May putik yan mula sa garden. Make sure it shines, or you won't get any dinner tonight. Lumuhod si Tala sa harap ni Bianca, habang hinihimas niya ang mamahaling sapatos ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila isang pagbibilang ng mga araw patungo sa paniningil. Ipinadala siya ni Veronica sa pinakamadilim na bahagi ng mansyon, ang basement na magsisilbing kwarto niya. Ito ay maliit, walang bintana, at amoy amag. Ngunit para kay Tala, ito ang kanyang kuta, habang inilalatag niya ang kanyang manipis na banig. Narinig niya ang mga yabag mula sa itaas. Ang mansyong ito ay tila isang magandang puntod. Sa labas ay kumikinang, ngunit sa loob ay puno ng nabubulok na sikreto. Hating gabi na nang makarinig si Tala ng isang nakakapangilabot na tunog. Hindi ito hangin. Hindi ito tunog ng mga kagamitan. Ito ay isang mahabang pagsigaw na puno ng pagdurusa, na sinusundan ng tunog ng isang nabasag na baso mula sa pinakataas na palapag ang kwarto ni Doña Esperanza. Pagkatapos, isang mabigat at mabilis na yabag ng mga paa ang pababa sa hagdan, patungo sa kanyang direksyon. Sino ang naglalakad sa dilim sa oras na ito? At anong uri ng pagpapahirap ang kasalukuyang nararanasan ng matanda sa itaas? Pangit ang timpla nito. Maria, gaya ng mukha mo. Nakakasuka ang lasa ng kapeng ito. Ang tinig ni Bianca ay pumailan lang sa malawak na kusina, puno ng poot at kawalan ng modo. Bago pa man makasagot si Tala, naramdaman niya ang paglipad ng isang tasang porselana sa hangin. Kasunod nito ang pagbagsak ng mainit na likido sa kanyang kanang kamay. Ang kape, na umuusok pa sa tindi ng init, ay tila mga dila ng apoy na dumidikit sa kanyang balat. Napasandal si Tala sa lababo. Ang kanyang mga daliri ay namula ng husto sa loob ng isang saglit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itakbo ang kanyang kamay sa ilalim ng malamig na tubig. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait. Pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa kanyang bibig. Ang tanging narinig sa silid ay ang tunog ng nabasag na tasa sa sahig at ang mapang-uyam na tawa ni Bianca. Linisin mo yan. At huwag kang mangangahas na dumaing dahil kasalanan mo yan. You are just a servant. Maria, learn your place. Sabi ni Bianca habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling damit na tila ba may dumi siyang nakita sa hangin. Habang dahan-dahang lumuluhod si Tala para pulutin ang mga basag na piraso ng porselana gamit ang kanyang sugatang kamay. Isang pares ng makintab na sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Isang malalim at baritono ngunit malumanay na boses ang bumasag sa katahimikan. Tama na yan. Bianca, masyado ka nang lumalampas sa guhit. Nag-angat ng tingin si Tala at doon niya nakita ang isang lalaking may tindig na kasing tatag ng isang puno ngunit may mga matang kasing amo ng dagat sa madaling araw. Siya si Dr. Rico Salazar. Ang kanyang presensya ay tila isang sariwang hangin na pumasok sa madilim at mapanghing na mansyong iyon. Nakasuot siya ng puting polo na maayos na nakatupi ang mga manggas.
At sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang itim na bag ng gamot. Rico, you're early. Bakit mo ba pinagtatanggol ang katulong na yan? She's just clumsy. Pagmamaktol ni Bianca. Biglang nagbago ang tono ng boses patungo sa pagiging malambing na tila isang bata. Hindi siya pinansin ni Rico. Sa halip, lumuhod ang doktor sa harap ni Tala, isang bagay na hindi kailanman ginawa ng sinumang mayaman sa loob ng bahay na iyon. Maingat niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Tala. Ang haplos ni Rico ay malamig, banayad, at puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging hiyas na ayaw niyang lalong mabasag. Huwag mong galawin ang mga bubog. Masusugatan ka lang lalo. Bulong ni Rico. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ni Tala sa likod ng makapal niyang salamin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang kislap ng pagkatao na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang mamatay ang kanyang ama. Kinuha ni Rico ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag at dahan-dahang ipinahid ang isang malamig na pamahid sa paso ni Tala. Ang bawat hagod ng kanyang mga daliri ay nagdadala ng kaginhawaan. Hindi lang sa pisikal na sakit, kundi pati na rin sa nagdurugo niyang puso. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tila tumigil ang mundo at naramdaman ni Tala na sa gitna ng impyernong ito, may isa pa palang kaluluwang nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Salamat po. Doc. Mahinang sabi ni Tala. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang magpanggap na matapang. Mag-ingat ka sa susunod. Maria, ang sugat sa balat ay naghihilom. Pero ang sugat sa dangal ay kailangang ipaglaban. Sabi ni Rico nang may malalim na kahulugan bago siya tumayo at hinarap ang papalapit na si Veronica. Si Veronica ay bumaba mula sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa nangyayari. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang rebulto ng yelo. Rico, narito ka na pala para sa check-up ni Mama. Huwag mo nang pansinin ang katulong na yan. Marami pa siyang kailangang gawin. Malamig na sabi ni Veronica. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng kutsilyo. Maria, pumunta ka na sa itaas, sa kwarto ng biyenan ko. Simula ngayon, ikaw na ang tanging lalapit sa kanya. At tandaan mo, anuman ang marinig o makita mo sa loob ng kwartong iyon, mananatili iyon sa loob ng kwartong iyon. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Dahan-dahang tumayo si Tala. Bitbit ang kanyang sugatang kamay at ang bigat ng kanyang misyon habang paakyat siya sa madilim na hagdan patungo sa kwarto ni Doña Esperanza. Naramdaman niya ang paningin ni Rico na nakabantay sa kanyang likuran. Isang pakiramdam ng kaligtasan ang saglit na dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit agad din itong napalitan ng matinding kaba. Ano ang itinatago ni Veronica sa loob ng silid na iyon na kailangan niyang pagbantaan ang isang hamak na katulong nang marating ni Tala ang pintuan ng kwarto ni Doña Esperanza. Narinig niya ang isang mahinang kalos ng kuko sa kahoy na pinto. Tila isang hayop na naghahanap ng laya. Pagpihit niya ng doorknob, bumungad sa kanya ang amoy ng mga gamot at ang dilim na dulot ng mga saradong bintana. Sa gitna ng malaking kama, nakita niya ang matanda. Ngunit hindi na ito ang makapangyarihang Donya na nakita niya noon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. At ang kanyang mga kamay ay nakatali ng malalambot na tela sa gilid ng kama. Biglang lumingon ang matanda kay Tala. Isang mabilis at marahas na paghawak ang ginawa ni Doña Esperanza sa pulso ni Tala eksakto sa lugar kung saan naroon ang peklat na hugis dahon. Ang mga mata ng matanda ay biglang nagkaroon ng buhay. Puno ng takot at pagkilala. Bumalik ka,
Huwag kang papatay sa kanila. Itago mo ang sarili mo. Apo, bumubulong ang matanda. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Doña Esperanza sa pulso ni Tala ay tila isang tanikala na nag-uugnay sa dalawang kaluluwang kapwa sugatan. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa balat ni Tala. Ngunit hindi ito ininda ng dalaga. Sa halip, naramdaman niya ang panginginig ng mga butuhan at tuyong kamay ng kanyang lola, isang panginginig na puno ng takot. Tila isang batang naliligaw sa dilim. Huwag po kayong matakot. Narito na po ako. Bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay kasing halumigmig ng hamog sa umaga. Sinusubukang pawiin ang apoy ng kalituhan sa isipan ng matanda. Dahan-dahang binitawan ni Doña Esperanza ang kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamlam at tila nawala ang ningning. Ang masangsang na amoy ng matapang na gamot na pampatulog ay namamayani sa silid. Isang amoy na tila nagnanakaw sa bawat alaala ng matanda, upang pakalmahin ang nagwawalang diwa ni Doña Esperanza. Dahan-dahang naupo si Tala sa gilid ng kama at nagsimulang humuni ng isang lumang oyayi, ang kantang laging inaawit sa kanya ni Tatay Luis noong siya ay bata pa. Ang himig ay payapa. Dahan-dahang pumasok sa bawat sulok ng madilim na kwarto. Ang golden moment na ito ay tila isang milagro. Ang matanda, na kanina lang ay tila nakikipaglaban sa mga anino, ay untunting humiga at ipinikit ang mga mata. Ang bawat nota ng kanta ay tila isang haplos sa noo ni Doña Esperanza. Pinapatulog ang mga demonyo ng kanyang isipan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Pumasok si Veronica. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matitigas na tunog sa sahig na kahoy. Tila bawat hakbang ay isang pag-angkin sa teritoryo. Bakit ka tumitigil sa trabaho mo? Maria, hindi kita binabayaran para kantahan ang isang baliw. Malamig na sabi ni Veronica. Lumapit siya sa kama at tiningnan ang biyenan ng may halong pandidiri. Tila isang maruming kagamitan na hindi na mapakinabangan. Pinapakalma ko lang po siya. Ma'am, mukhang masama po ang panaginip niya. Sagot ni Tala habang mabilis na lumuhod sa sahig at nagsimulang punasan ang mga paa ng kama. Iniiwasan ang matalim na tingin ni Veronica. Panaginip. Ang mga taong ganyan ay wala ng kakayahang managinip. Ang utak niya ay parang basang papel na madaling mapunit at walang silbi. Panunuya ni Veronica. Iniyuko niya ang kanyang katawan patungo sa tenga ng matanda at bumulong ng sapat na marinig ni Tala. Sayang lang ang paghihintay mo sa apo mo. Mama, patay na siya. Kinain na siya ng ulan at putik sa labas. Ibigay mo na sa akin ang lahat. At baka hayaan kitang mamatay ng may kaunting dignidad. Naramdaman ni Tala ang pagtulo ng isang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Na agad namang humalo sa tubig sa kanyang timba. Ang bawat salita ni Veronica ay isang uri ng lason, isang gaslighting na naglalayong burahin ang natitirang pag-asa ng isang matanda. Gustong tumayo ni Tala at isigaw ang katotohanan. Ngunit kailangan niyang manatiling isang anino. Ang tanging nagawa niya ay mas higpitan ang hawak sa kanyang basahan. Hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. Tumayo ng tuwid si Veronica at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain na nais niyang sakupin. Ang kanyang pansin ay saglit na napako sa isang maliit na itim na kahon sa ibabaw ng mataas na aparador, isang kahon na tila ayaw pa niyang hawakan ngunit laging binabantayan ng kanyang mga mata. Linisin mo ang bawat sulok ng kwartong ito. Maria, huwag kang magtitira ng kahit isang alikabok. At siguraduhin mong nainom niya ang lahat ng gamot na iniwan ni Ambrosio. Kung hindi,
Ikaw ang malalagot sa akin. Huling banta ni Veronica bago siya lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang masiguro ni Tala na wala na ang kanyang kaaway, mabilis siyang lumapit sa kama. Napansin niyang ang mga labi ni Doña Esperanza ay bahagyang gumagalaw. Tila may gustong ilabas na hindi magawa. Inilapit ni Tala ang kanyang tenga sa bibig ng matanda. Anak? Sa ilalim. Garalgal na bulong ni Doña Esperanza. Sa isang biglaang pagkilos na tila huling lakas na nakuha mula sa kanyang kaluluwa. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata at ipinuslit ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang dila. Doon, inilabas niya ang isang maliit, kinakalawang, ngunit matibay na susi. Bago pa makapagtanong si Tala, isinara ng matanda ang palad ni Tala sa ibabaw ng susi. Ang malamig na bakal ay tila nagliyab sa init ng kamay ng dalaga. Itago mo. Ang katotohanan ay nasa loob ng musika. Huling sabi ng matanda bago siya tuluyang bumalik sa malalim at madilim na tulog na dulot ng mga gamot. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na parang isang tambol. Hawak niya ang susi ng kanyang nakaraan, ang susi ng kanyang kinabukasan. Ngunit sa labas ng kwarto, narinig niya ang muling paglapit ng mga yabag ng paa. At ang tunog ng isang boses na hindi pamilyar, isang boses na nagtatanong kung nasaan ang bagong katulong. Ang sarili kong balat ang nagsilbing saksi sa isang krimeng matagal nang ibinaon sa limot. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga felisidad ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ni Tala. Nakaupo siya sa sahig ng madilim na kwarto ni Doña Esperanza. Tanging ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa pagitan ng mga kurtina ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Hawak niya ang maliit at kinakalawang na susi. Ang bakal nito ay tila humihingi ng katarungan sa bawat pintig ng kanyang palad. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa lumang aparador na gawa sa Nara. Ang bawat kilos niya ay maingat. Iniiwasan ang anumang tunog ng pagkiskis ng kanyang damit sa sahig o ang paghaging ng kanyang hininga sa malamig na hangin. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, sinalat niya ang ilalim ng bawat istante hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na uka, isang tagong bahagi na hindi mapapansin ng ordinaryong mata. Doon, matatagpuan ang isang maliit na music box na gawa sa pilak. Ngunit ang kintab nito ay matagal na ring binalot ng dumi at alikabok. Isinubo ni Tala ang susi sa maliit na butas nito. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal sa loob ng mekanismo ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. Isang hudyat na ang pinto ng nakaraan ay malapit ng bumukas, sa dahan-dahang pagpihit ng takip. Isang himig ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ito kailangan ng malakas na tunog para maging makapangyarihan. Ito ang himig ng oyayi na laging kinakanta ni Tatay Luis. Ang bawat nota ay tila isang patak ng tubig sa tuyong lupa ng kanyang puso. Sa loob ng music box, hindi mga hiyas ang nakita ni Tala, kundi isang lumang litrato na bahagya ng naninilaw sa gilid. Kinuha niya ito at inilapit sa kanyang mukha. Ang litrato ay nagpapakita ng isang sanggol na nakabalot sa mamahaling sutla. Mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Doña Esperanza noong kabataan pa nito. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng mundo para kay Tala ay ang maliit na peklat na kitang-kita sa kaliwang pulso ng sanggol, isang peklat na hugis dahon. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang sariling kamay. Hinawi niya ang suot na lumang sweater at tiningnan ang kanyang pulso. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang hugis dahon na peklat ay tila nagliliyab. Ang bawat kurba,
Ang bawat dulo ng marka ay eksaktong katulad ng nasa litrato. Hindi ako isang basura. Hindi ako isang hamak na pulubi na pinulot lang sa kung saan bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati. Ang katotohanan ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa kanyang mga tuhod. Siya ang sanggol na iyon. Siya ang nawawalang apo ni Doña Esperanza. Ang bawat sipa at sampal na natanggap niya sa loob ng bahay na ito. Ang bawat pagtataboy ni Veronica ay isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng tinatawag niyang amo ay ang babaeng nagnakaw sa kanyang buhay, sa kanyang pangalan, at sa pagkakataong mahalin ng kanyang tunay na pamilya. Isang matinding pangungulila kay Tatay Luis ang bumalot sa kanya. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit laging malungkot ang mga mata ng kanyang ama kapag tinitingnan ang kanyang peklat. Minahal siya ni Tatay Luis hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa isang pangakong protektahan ang isang batang itinapon ng sarili nitong kadugo. Tay, bakit po kailangan maging ganito kasakit? Ang kanyang mga luha ay pumatak sa litrato. Tila binibinyagan ang kanyang bagong pagkatao. Ang kanyang golden moment ay ang tahimik na pagyakap niya sa kanyang sarili. Nararamdaman ang bigat ng isang korona na matagal nang kinuha sa kanya. Sa gitna ng dilim, hindi na siya si Maria na katulong, siya si Tala Felicidad. Ang tunay na liwanag ng tahanang ito, ngunit ang sandali ng kanyang pagdadalamhati ay biglang naputol nang marinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng kwarto. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay tila isang babala ng panganib. Maria, alam kong gising ka pa. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Lola sa ganitong oras? Ang tinig ni Bianca ay matalim at puno ng hinala. Ang ilaw mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid habang bumubukas ang pinto. Wala nang oras para itago ang music box. Wala nang oras para punasan ang mga luha. Nakatayo si Bianca sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa duguang pulso ni Tala at sa music box na hawak-hawak nito. Ang kislap ng galit sa mga mata ng peking tagapagmana ay tila hudyat na ang lihim ni Tala ay malapit ng mabulgar sa pinakamapanganib na paraan. Ibigay mo sa akin ang hawak mo. Ikaw na basura ka. Magnanakaw, magnanakaw. Ang tinig ni Bianca ay pumutok sa katahimikan ng gabi. Kasing talim ng basag na kristal, mabilis siyang lumapit kay Tala. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pilit na inaagaw ang lumang litrato at ang music box. Sa bawat paghila ni Bianca, naramdaman ni Tala ang hapdi sa kanyang mga kuko. Ngunit hindi niya binitawan ang tanging ebidensya ng kanyang pagkatao. Hindi po ito sa inyo. Ma'am? Please. Huwag po. Pagmamakaawa ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng paninindigan. Anong hindi sa akin? Lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay pag-aari ko. Ibigay mo yan kung ayaw mong ipakaladkad kita sa labas. Itinaas ni Bianca ang kanyang kamay. Handang ibagsak ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Tala upang tapusin ang paglaban nito. Ngunit bago pa tumama ang palad ni Bianca, isang malakas at matatag na kamay ang humarang sa hangin. Ang tunog ng pagpigil ni Doktor Rico sa pulso ni Bianca ay tila isang hudyat ng kaligtasan. Nakatayo ang doktor sa pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Tama na, Bianca. Gabi na at nagpapahinga ang pasyente. Anong ingay ito? Ang boses ni Rico ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat na hindi matatanggihan. Rico, itong katulong na ito. Nakita ko siyang nagnanakaw sa kwarto ni Lola. Hawak niya ang music box na bawal pakialaman. Pagsumbong ni Bianca.
Habang pilit na nagpapakita ng mukhang biktima, inutusan ko si Maria na hanapin ang gamot na nawawala. Bianca, baka iyan ang nakuha niya sa dilim. Ako ang mananagot sa kanya. Bumalik ka na sa kwarto mo bago pa magising si Veronica. Malamig na sabi ni Rico. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Bianca ay hindi bumibitaw hanggat hindi ito sumusuko. Dahil sa takot kay Rico at sa posibilidad na magising ang kanyang ina, padabog na umalis si Bianca. Ngunit hindi bago niya binigyan si Tala ng isang tingin na tila nangangako ng mas matinding paghihiganti. Nang masiguro ni Rico na wala na ang ingay ng mga hakbang ni Bianca sa pasilyo, lumingon siya kay Tala. Nakita niya ang dalagang nakayuko. Yakap-yakap ang music box na parang iyon ang kanyang huling hininga. Ang dahan-dahang pag-akyat ng balikat ni Tala sa bawat hikbi ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ng doktor. Sumunod ka sa akin sa hardin. Maria, kailangan nating mag-usap ng walang nakakarinig. Bulong ni Rico. Sa ilalim ng malawak na langit na puno ng bituin, sa gitna ng mga halimuyak ng sampagita, naupo ang dalawa sa isang lumang bangko. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, dahan-dahang binuksan ni Tala ang kanyang palad. Ipinakita niya kay Rico ang lumang litrato ng sanggol at ang peklat sa kanyang pulso. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tala ay tila isang pagbaklas sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi po ako Maria. Doc. Ako po si Tala, ang batang itinapon. Ang apo na hinahanap ni Doña Esperanza. Pag-amin niya, ang mga luha ay muling pumatak. Kasing ningning ng mga bituin sa itaas. Napatitig si Rico sa peklat na hugis dahon. Bilang isang doktor, nakikita niya ang bawat detalye ng balat. Ngunit bilang isang lalaki, nakikita niya ang sugat sa kaluluwa ng babaeng nasa harap niya. Ang kanyang golden moment ay nang dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Tala. Hindi ito isang haplos ng manggagamot, kundi isang hawak ng isang taong nangangakong magiging katuwang sa laban. Ang init ng palad ni Rico ay tila nagbigay ng panibagong lakas kay Tala. Isang kilig na puno ng pag-asa at kaligtasan. Tutulungan kita. Tala, hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang sakripisyo mo at ng iyong ama. Kukuha tayo ng DNA sample ni Doña Esperanza nang hindi nila nalalaman. Hahanap tayo ng hustisya. Pangako ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang panata. Ang pag-ipit niya ng isang nakawalang buhok ni Tala sa likod ng tainga nito ay nagpadama sa dalaga na sa wakas. May isa ng taong nakakakita sa kanya, hindi bilang katulong, kundi bilang ang bituing dapat nagliliwanag sa mansyong ito. Ngunit habang nagpapalitan sila ng mga pangako ng katapatan, hindi nila napansin ang isang aninong nakatayo sa balkonahe sa ikalawang palapag. Si Ambrosio, ang tuso at mapanganib na asawa ni Veronica, ay nakatitig sa kanila. Ang kislap ng kanyang sigarilyo sa dilim ay tila isang mata ng demonyong nagbabantay. Alam ni Ambrosio na may kakaiba sa bagong katulong. At ang nakita niyang paglalapit ng dalawa ay sapat na upang magtanim ng isang plano na dudurog hindi lamang sa misyon ni Tala, kundi pati na rin sa buhay ni Dr. Rico. Anong panganib ang naghihintay kay Tala ngayong ang pinakamakapangyarihang kalaban sa bahay na iyon ay nagsimula ng magduda sa bawat galaw niya? Ang tunog ng naguumpugang mga kristal na baso at ang malakas na tawanan mula sa ibaba ay tila isang malupit na paalala sa kawalan ng katarungan sa loob ng mansyong ito. Habang ang pamilya Felicidad ay nagpapakasasa sa isang marangyang hapunan kasama ang kanilang mga piling panauhin. Ang bawat kislap ng kanilang mga alahas ay tila binabayaran ng dugo at luha ng mga taong tulad ni Tala.
Sa loob ng madilim na pasilyo sa ikalawang palapag, gumagalaw si Tala na parang isang anino. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa bawat hakbang niya sa makinis na sahig. Kailangan niyang makuha ang huling piraso ng katotohanan, ang ilang hibla ng buhok ni Doña Esperanza para sa DNA test na gagawin ni Rico. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng kwarto ng matanda. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay kasing hina ng isang buntong hininga. Ngunit para kay Tala, tila isa itong hudyat na maaari siyang mahuli anumang oras. Pagpasok niya, ang amoy ng mga gamot at ang lamig ng aircon ay agad na bumalot sa kanya. Lumalapit siya sa malaking kama kung saan mahimbing na natutulog ang matanda dahil sa matapang na gamot na pinalihim na ibinigay ni Veronica. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na lamp, tiningnan ni Tala ang mukha ng kanyang lola. Ang bawat kulubot sa balat ni Doña Esperanza ay tila isang mapa ng mga taon ng pangungulila at pagdurusa. Patawad po, Lola. Kailangan ko lang po itong gawin para sa atin. Bulong ni Tala habang dahan-dahang hinahaplos ang puting buhok ng matanda. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Tala ang isang matinding koneksyon, isang tawag ng dugo na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Maingat niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok mula sa unan ng matanda at maingat itong inilagay sa isang maliit na plastik na ibinigay ni Rico. Isang halik sa noo ang huling ibinigay niya sa matanda bago siya sana ay lalabas na. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa pinto, narinig niya ang malakas na pagbukas ng tarangkahan sa labas at ang tunog ng mga yabag ng paa na papalapit sa kwarto. Ang boses ni Veronica at Ambrosio ay malinaw na naririnig sa labas. Tila nagtatalo tungkol sa isang bagay na mahalaga. Kailangang mapirmahan ang testamento bukas. Ambrosio, hindi na tayo pwedeng maghintay. Ang matanda ay unti-unti nang nagiging mapusok. Sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Wala ng oras para lumabas. Sa isang mabilis na pagkilos, gumapang si Tala patungo sa ilalim ng malaking kama. Ang amoy ng floor wax at ang dilim sa ilalim ay naging kuta niya habang nararamdaman ang pagpasok ng dalawang demonyo sa silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang kulog na nagpahinto sa kanyang hininga. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita ni Tala ang dalawang pares ng paa, ang makikintab na sapatos ni Ambrosio at ang matutulis na takong ni Veronica. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, ang abogado ay handa na. Isang peking pirma lang ang kailangan at ang lahat ng yaman ng felisidad ay mapupunta na sa atin. At ang katulong na iyon, malapit ko na siyang maligpit. Sabi ni Ambrosio. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pananakot. Nanginginig ang buong katawan ni Tala habang naririnig ang bawat detalye ng kanilang masamang balak. Ang puot ay bumukal sa kanyang puso. Ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Isang maling galaw, isang maling hininga, at ang lahat ay mawawala. Biglang narinig ang isang mahinang kalansing sa sahig. Ang isa sa mamahaling hikaw ni Veronica ay nahulog at gumulong patungo sa ilalim ng kama eksakto sa tapat ng mukha ni Tala. Ay, ang hikaw ko, Ambrosio. Pakiabot nga sa ilalim. Utos ni Veronica. Naramdaman ni Tala ang pagyuko ni Ambrosio. Ang anino ng lalaki ay dahan-dahang lumalaki sa sahig. Ang bawat segundo ay tila isang taon, habang ang kamay ni Ambrosio ay papalapit ng papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang mga kuko ni Ambrosio ay gumawa ng isang mahinang tunog ng pagkaskis sa sahig habang kinakapa ang hikaw. Halos madikit na ang mukha ni Ambrosio sa sahig. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa dilim sa ilalim ng kama. Nanigas si Tala.
Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang baga. Ang kaisa-isang bagay na naghihiwalay sa kanya sa kamatayan ay ang makapal na dulo ng kama. Ang kamay ni Ambrosio ay gumagapang sa sahig na tila isang itim na gagamba. Papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ni Tala, nararamdaman niya ang init ng hininga ng lalaki at ang amoy ng mamahaling tabako na humahalo sa amag sa ilalim ng kama. Pinikit ni Tala ang kanyang mga mata ng mahigpit. Ang kanyang buong katawan ay nanigas na tila isang estatwa, habang ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na parang isang ibon na nagpipilit makawala sa hawla. Eksakto nang madidikit na ang mga daliri ni Ambrosio sa dulo ng baro ni Tala. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang cellphone mula sa ibabaw ng lamesa. Ang boses ni Veronica ay mabilis na bumasag sa katahimikan ng silid. Ambrosio. Ang abogado, tumatawag na siya. Bilisan mo, dahil sa pagmamadali. Mabilis na kinuha ni Ambrosio ang hikaw at tumayo nang hindi na muling sumilip sa ilalim. Ang tunog ng kanilang mga yabag na papalayo at ang malakas na pagbagsak ng pinto ay tila isang hatol ng pagkakaabswelto para kay Tala. Nanatili siyang nakahiga sa dilim ng ilang minuto. Ang kanyang mga baga ay tila nagnininga sa bawat paghinga niya ng malalim pagkatapos ng matagal na pagpigil. Nang sa wakas ay makalabas siya mula sa ilalim ng kama, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis. Dahan-dahan niyang nilisan ang kwarto at tinungo ang madilim na bahagi ng hardin kung saan naghihintay si Rico. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, iniabot ni Tala ang maliit na plastik na naglalaman ng mga hibla ng buhok. Ang kanilang mga daliri ay nagkasagi sa dilim. Isang kuryente ng takot at pag-asa ang dumaloy sa pagitan nila. Ingatan mo ito, Rico. Ito na ang huli nating pagkakataon. Bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin. Pangako. Tala. Walang makakaharang sa akin. Sagot ni Rico bago siya mabilis na umalis patungo sa ospital. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa kanyang kalupitan. Habang nagmamaneho si Rico patungo sa laboratorio, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot sa kanya. Sa isang madilim na eskinita malapit sa ospital, hinarang siya ng dalawang lalaking nakatakip ang mukha. Hindi gumamit ng salita ang mga ito. Sa halip, ang tunog ng pagtama ng matigas na bagay sa katawan ni Rico ay bumasag sa katahimikan ng kalsada. Naramdaman ni Rico ang lasa ng sarili niyang dugo sa kanyang bibig. Ang hapdi ng bawat sipa sa kanyang tadyang. At ang bigat ng katawan niya habang bumabagsak sa magaspang na semento. Ngunit, sa kabila ng sakit, mahigpit niyang itinago ang maliit na plastik sa loob ng kanyang medyas. Hindi nila ito nahanap. Nang sa wakas ay umalis ang mga tauhan ni Ambrosio. Naiwan si Rico na halos hindi makagalaw. Ang kanyang paningin ay lumalabo habang nakatitig sa malamig na ilaw ng poste. Madaling araw na nang makabalik si Rico sa mansyon. Sugatan at hirap sa paglakad. Palihim siyang pinapasok ni Tala sa kanyang maliit na bodega sa basement. Doon, sa gitna ng mga lumang gamit at amoy ng alikabok, dahan-dahang ginamot ni Tala ang mga sugat ng doktor. Ito ang kanilang golden moment. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay ang munting kandila na nakalagay sa sahig. Maingat na pinunasan ni Tala ang dugo sa noo ni Rico gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat haplos ni Tala ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Tila ba bawat pasa ni Rico ay siya rin ang nasasaktan. Patawad, Rico. Dahil sa akin, nalalagay ka sa panganib. Hikbi ni Tala. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa dugo ang polo ni Rico. Dahan-dahang itinaas ni Rico ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Tala. Ang haplos niya, kahit nanginginig.
ay nagdala ng isang matinding kilig na humaplos sa kaluluwa ng dalaga, isang pakiramdam na sa gitna ng lahat ng pait. May isang taong handang magdusa kasama niya. Huwag mong hilingin ang tawad sa isang bagay na ginusto ko. Tala, ang sugat na ito ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman mo araw-araw. Manalo tayo. Pangako yan. Bulong ni Rico. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ni Tala. Tila pinagsasaluhan ang isang panata na hindi kayang sirain ng kamatayan. Ngunit ang sandali ng kanilang katahimikan ay biglang nayanig nang marinig nila ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng bodega. Isang malakas na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa kanilang mga mukha. Nakatayo sa pintuan si Bianca. Suot ang kanyang kulay rosas na pantulog. Ang kanyang mukha ay may nakakatakot na ngiti habang pinagmamasdan ang duguang doktor at ang katulong na magkasama. Sa kanyang kamay, hawak niya ang lumang bag ni Tala, ang bag na naglalaman ng kanyang tunay na ID at ang liham ni Tatay Luis. Sabi ko na nga ba, may itinatago kayo. At tingnan mo nga naman, Maria. O mas tamang itawag sa iyo ay Tala, ang lakas ng loob mong pumasok dito para manira ng pamilya. Pangungutya ni Bianca. Ang boses niya ay kasing talim ng patalim. Game over na. Bitch. Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin? Maria, o baka mas gusto mong tawagin kitang Tala? Ang impostorang basurera na nagnanais umagaw sa buhay na hindi para sa kanya. Ang boses ni Bianca ay nanunuot sa bawat sulok ng madilim na bodega. Puno ng nakakalasong galit at tagumpay. Hawak-hawak niya ang lumang ID ni Tala at ang liham ni Tatay Luis. Ipinapaypay ang mga ito sa harap ng mukha ni Tala na tila ba mga tropeyo ng isang malupit na digmaan. Sa bawat salita niya, naramdaman ni Tala ang tila pagguho ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lihim na iniingatan niya, ang tanging proteksyon niya, ay nayurakan na sa loob ng isang saglit. Huwag mong idamay si Rico sa mga kalokohan mo. Bianca, bitawan mo yan, sigaw ni Tala. Tatayo na sana siya upang agawin ang mga dokumento. Ngunit mabilis na humarang ang isa sa mga tauhan ni Ambrosio na kasunod ni Bianca. Huwag kang gagalaw. Tala, isang maling kilos mo lang. At sisiguraduhin kong ang matandang magsasakang iyon na nagngangalang Mang Cardo ay mabubulok sa kulungan dahil sa mga peking ebidensya na itatanim namin sa kanya. Banta ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang nakikita ang takot na gumuguhit sa mukha ni Tala. Ang bawat hibla ng lakas ni Tala ay tila naglaho. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig at maalikabok na semento. Ito ang injustice engine na nagpapabilis sa tibok ng kanyang pusong durog. Ang katotohanan kahit hawak na niya ang ebidensya. Ang kapangyarihan ng pera at kasamaan ay mas mabilis siyang nagagapos. Para sa kaligtasan ni Mang Cardo, ang tanging natitirang pamilya niya, handa siyang lunukin muli ang kanyang dangal. Please. Wag po si Mang Cardo. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Hikbi ni Tala. Ang kanyang noo ay halos dumikit na sa sapatos ni Bianca bilang tanda ng pagsuko. Good. Alam mo naman pala ang lugar mo. Bukas ay ang grand gala ng mga felisidad. Doon ay formal na iaanunsyo ni Mommy na ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahat. At ikaw ang magsisilbing personal na tagalinis ng sapatos ko sa harap ng lahat ng mga bisita. Gusto kong makita nila kung gaano kadumi ang isang tulad mo. Utos ni Bianca sabay sipa sa lumang bag ni Tala. Kinaumagahan. Ang buong mansyon ay nabalot ng ingay ng paghahanda. Ang tunog ng mga kagamitang pangkusina
at ang mabilis na yabag ng mga katulong ay nagpapakita ng rangya ng pamilya, Felicidad. Sa gitna ng lahat ng ito, si Tala ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa labas ng kwarto ni Bianca, napapaligiran ng dose-dosena na mga sapatos na kailangan niyang gawing kasing kintab ng salamin. Ang bawat kuskos niya ng basahan ay tila pagpapakumbaba ng kanyang buong pagkatao. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng paghihirap. Sa isang sandali ng katahimikan, dumaan si Rico sa pasilyo. Hindi sila pwedeng mag-usap. Ngunit ang dahan-dahang paghinto ng doktor at ang matagal na pagtitig nito sa mga mata ni Tala ay nagbigay ng mensaheng mas malakas pa sa anumang salita. Ipinatong ni Rico ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Tila sinasabing, ang kanyang puso ay kasama ni Tala sa bawat paghamak na tinatanggap nito. Ang kislap ng katatagan sa mga mata ni Rico ang naging tanging lakas ni Tala para hindi tuluyang sumuko. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, tinatawanan ni Veronica ang tagumpay ng kanyang anak. Bukod sa yaman, ang masarap sa pakiramdam ay ang makitang durog ang kaluluwa ng tunay na felisidad. Ang batang iyon ay kailanman hindi magiging kasing taas natin. Sabi niya kay Ambrosio habang humihigop ng mamahaling alak. Gabi na at nagsisimula na ang piging. Ang mansyon ay nagliliwanag sa ginto at pilak. Puno ng mga bisitang nakasuot ng mga damit na kasing halaga ng isang buhay sa bukid. Si Tala, na nakasuot ng pinakalumang apron, ay inutusang magsilbi sa pinakamabababang gawain. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat at paltos. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa kanyang lola na kasalukuyang nakakulong sa itaas. Sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman ni Tala ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa, ang teleponong ipinahiram sa kanya ni Rico para sa mga emergency. Isang text message ang dumating mula sa Dr. Tala. Nakuha ko na ang resulta mula sa Main Lab. 99% probability. Ikaw ang tunay na apo ni Doña Esperanza. Papunta na ako dyan para iligtas ka. Konting tiis na lang. Ngunit bago pa man maisara ni Tala ang mensahe, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso mula sa likuran. Ang tunog ng pagkabali ng plastik ng telepono ay umalingaw-ngaw ng pigaing maigi ito ni Ambrosio. Salamat sa impormasyon. Doc, pero sa tingin ko, hindi na makakarating sa mga bisita ang balitang ito. Bulong ni Ambrosio sa tenga ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng isang panganib na mas malubha kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Dinala si Tala ni Ambrosio patungo sa madilim na basement. Palayo sa kislap ng mga ilaw at tunog ng musika. Ang huling nakita ni Tala bago isara ang mabigat na pinto ay ang nakakalokong tawa ni Bianca habang papasok sa ballroom. Handang angkinin ang korona na hindi sa kanya. Magagawa pa kaya ni Rico na makapasok sa mansyon bago tuluyang mapirmahan ang testamento? O ang katotohanan ba ay tuluyan ng malilibing sa dilim ng basement kasama ni Tala? Mabulok ka sa dilim. Tala, diyan ka nababagay. Kasama ng mga daga at basura ng mansyong ito. Ang malamig na tinig ni Ambrosio ay sinundan ng tunog ng pagpihit ng susi at ang mabigat na pagbagsak ng bakal na trangka sa pinto ng basement. Sa loob ng maliit at madilim na silid na iyon, ang tanging maririnig ni Tala ay ang sariling mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang malalayong tunog ng masayang musika mula sa ballroom sa itaas. Ang bawat nota ng biolin na abot sa kanyang pandinig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang mitya ng puot sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Napasandal si Tala sa malamig at mamasa-masang pader. Ang amoy ng amag at kalawang ay nanunuot sa kanyang ilong.
ngunit mas masakit ang amoy ng kawalang katarungan na tila lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa dilim, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mga binti na nanginginig sa takot at pagod. Inisip niya si Tatay Luis, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang huling hininga sa ilalim ng ulan. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Hindi siya pwedeng sumuko rito. Hindi sa gabing ito, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa gitna ng kislap ng mga chandelier. Si Dr. Rico ay pumasok na may dalang bag ng gamot. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pilit na itinatago ang kaba habang dinadaanan ang mga guwardiya. Gamit ang dahilan na kailangang bigyan ng huling sedasyon si Doña Esperanza para sa party. Nakalagpas siya sa mahigpit na seguridad. Sa loob ng kwarto ng matanda, mabilis na nilapitan ni Rico ang lola ni Tala. Lola, makinig po kayo sa akin. Hindi po ako magbibigay ng pampatulog. Ito po ang katotohanang matagal nang ninakaw sa inyo. Bulong ni Rico habang inilalabas ang papel ng DNA result mula sa kanyang bulsa. Ang mga mata ni Doña Esperanza ay dahan-dahang bumukas. Dahil sa ilang araw na palihim na pagpapainom ni Tala ng herbal tea, imbes na ang mga gamot na pampabaliw ni Ambrosio. Ang isip ng matanda ay nagsisimula ng luminaw. Nang mabasa ng matanda ang mga numero at ang pangalan ni Tala sa papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mga luha ay mabilis na pumatak sa dokumento. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng muling pagsilang ng kanyang alaala. Niyakap ni Doña Esperanza ang papel sa kanyang dibdib. Ang bawat hikbi niya ay puno ng pagsisisi at kagalakan. Alam na niya ang totoo. Buhay ang kanyang tunay na apo habang nangyayari ito sa itaas. Sa loob ng basement, nakahanap si Tala ng isang kalawanging tubo ng bakal sa sulok ng silid. Hawak ang matinding determinasyon. Sinimulan niyang hampasin ang kandado ng pinto. Ang tunog ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Tila bawat hampas ay isang sigaw para sa katarungan. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang magsugat at magdugo. Ang mainit na likido ay dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya binitawan ang tubo. Ang sakit sa kanyang kamay ay wala kumpara sa hapdi ng sampal ni Veronica na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Para kay tatay. Para kay lola. Para sa akin, bulong ni Tala sa bawat pagbagsak ng bakal. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbuno, naramdaman ni Tala ang pagluwag ng mekanismo. Ang tunog ng pagkabasag ng kandado ay tila musika ng kalayaan sa kanyang pandinig. Itinulak niya ang mabigat na pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang duguang mukha. Hindi na siya ang takot na katulong. Siya na ang liyab na handang tumupok sa mga kasinungalingan ng pamilya Felicidad. Sa itaas, narinig na ni Tala ang boses ni Veronica sa mikropono. Ang malakas na palakpakan ng mga bisita ay nagpapahiwatig na nagsisimula na ang formal na pagkilala kay Bianca bilang tagapagmana. Ang bawat hakbang ni Tala paakyat sa hagdan ay puno ng bigat at kapangyarihan. Magagawa kaya ni Tala na makarating sa ballroom bago tuluyang mailapat ang pluma sa Peking Testamento? O haharangin siyang muli ng mga tauhan ni Ambrosio na kasalukuyang nagbabantay sa bawat kanto? Ang pamilya Felicidad ay simbolo ng dangal at katapatan. At ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, ibibigay ko ang sulo ng pamumuno sa tanging dugo at laman na magpapatuloy ng aming nasimulan ang aking anak. Si Bianca Felicidad. Ang boses ni Veronica ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Puno ng peking emosyon at pagmamalaki. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier na nagbibigay ng gintong liwanag, nakatayo ang mag-ina sa entablado. Tila mga anghel na hinahangaan ng lahat.
Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay ang mantsa ng libu-libong kasinungalingan. Hawak na ni Bianca ang pluma. Handa nang lagdaan ang testamentong nagnanakaw sa kinabukasan ng iba. Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas nang may malakas na tunog ng paghampas sa pader. Ang musika ay biglang huminto. At ang lahat ng mga bisita ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan. Doon nakatayo si Tala. Hindi na siya ang nakayukong katulong na amoy amag. Suot niya ang isang simpleng puting damit na kinuha niya mula sa kwarto ng mga luma. Ngunit ang bawat hibla nito ay nagliliwanag sa gitna ng dilim. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas. At ang kanyang mga kamay ay duguang mabuti dahil sa pakikipaglaban sa bakal na pinto. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katatagan. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng ballroom ay nag-iwan ng maliliit na bakas ng dugo sa maputing carpet, isang golden moment na nagpatahimik sa lahat. Ito ang bakas ng kanyang sakripisyo. Ang bakas ng bawat sampal na tinanggap niya ng walang kibo. Itigil niyo ang kasinungalingang ito, sigaw ni Tala. Ang kanyang boses, na dati ay mahina at paos, ngayon ay kasing lakas ng kulog na yumanig sa mga kristal na chandelier. Maria, anong ginagawa ng basurang ito rito? Security. Ilabas ang baliw na katulong na iyan. Galit na sigaw ni Veronica. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot at hiya sa harap ng kanyang mga piling bisita. Hindi ako si Maria. Ako si Tala. Felicidad. Ang tunay na apo na itinapon niyo sa putikan para lamang makuha ang yamang ito. Ang bawat salitang binitawan ni Tala ay tila mga bala na tumatama sa dibdib ni Veronica. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang tunog ng kanilang mga chismis ay tila isang malakas na huni ng mga insekto sa loob ng silid. May mga kumuha ng telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang imahe ng perpektong pamilya ni Veronica ay untunting nagkakaroon ng mga bitak. Mabilis na lumapit ang mga guwardiya kay Tala. Hinawakan ang kanyang mga duguang braso ng may karahasan. Napaluhod si Tala sa sakit. Ngunit nanatiling nakataas ang kanyang noo. Sain tablado. Tumawa ng mapait si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang nakatingin pababa sa babaeng itinuring niyang alipin. Tingnan niyo siya. Isang hamak na katulong na nabaliw dahil sa pangarap na maging mayaman. Wala kang katibayan. Tala, ikaw ay isang basura na dapat nang itapon pabalik sa sementeryo kasama ng ama-amahan mo. Sabi ni Bianca, habang inihahanda muli ang pluma para pirmahan ang papel. Nararamdaman ni Tala ang pagkawala ng kanyang pag-asa habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng mga guwardiya. Ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng kawalan ng katarungan. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hanggang kailan ba maghahari ang kasinungalingan sa mundong ito? At kailan ba diringgin ang sigaw ng mga pusong sadyang ninakawan ng boses? Ngunit bago pa man mailapat ni Bianca ang dulo ng pluma sa papel, isang makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng grand staircase. Isang boses na puno ng awtoridad at galit na matagal ng kinimkim. Bitawan ninyo ang aking apo. Ang lahat ay napahinto. Ang mga guwardiya ay nabitiw sa kanilang pagkakahawak kay Tala. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Doña Esperanza. Hindi na siya ang matandang mukhang baliw at mahina. Nakatayo siya ng matuwid. Suot ang kanyang pinaka-eleganteng itim na gown. At sa kanyang tabi ay si Dr. Rico na may hawak na isang sobreng asul. Ang mga mata ng matanda ay nakatitig ng diretso kay Veronica. Isang titig na tila sumusuri sa kaluluwa ng isang traidor.
Ang bawat hakbang ni Doña Esperanza pababa ng grand staircase ay tila isang mabigat na hatol na umuukit sa katahimikan ng ballroom. Ang tunay na tunog ng kanyang baston sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng orasan ng paghuhukom na matagal nang hinihintay. Sa kanyang tabi, si Dr. Rico ay naglalakad ng may mataas na noo. Hawak ang asul na sobre na tila ba ito ang susi sa langit para kay Tala at impyerno para sa mga traidor. Mama, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo dahil sa sakit mo. Ang boses ni Veronica ay nanginginig. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamayabang, ngayon ay tila isang basang papel na madaling mapunit. Sinubukan niyang lumapit sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila ba nagmamalasakit. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Doña Esperanza ang nagpatigil sa kanya. Huwag mo akong mahawakan. Veronica, ang iyong mga kamay ay punong-puno ng lason-lason na ilang linggo mo nang palihim na ipinapakain sa akin para lamang makuha ang aking pirma. Ang sigaw ng matanda ay bumasag sa huling pag-asa ni Veronica. Ang mga bisita ay sabay-sabay na napasinghap. Ang tunog ng kanilang pagkagulat ay tila isang malakas na hangin na dumaan sa silid. Lumapit si Rico sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Narito ang katotohanang sinubukan nilang ilibing. Hawak ko ang resulta ng DNA test mula sa pinakaprestihiyosong laboratorio sa bansa. Si Maria. Nakilala nyo bilang katulong. Ay, si Tala, felicidad. Siya ang tunay na apo ni Doña Esperanza na nawala 25 taon na ang nakalilipas. At ang lason na sinasabi ni Doña, narito rin ang medical report na nagpapatunay na ang mga gamot na ibinibigay ni Ambrosio ay hindi para sa paggaling, kundi para sa unti-unting pagkasira ng isip ng matanda. Sa isang iglap, ang ballroom ay naging isang arena ng kahihiyan. Si Bianca ay biglang nagsisigaw. Ang kanyang magandang ayos ay nagulo habang pilit niyang tinatapon ang mga kagamitan sa paligid. Hindi totoo yan. Sinungaling kayo. Ako ang felicidad. Ako ang prinsesa rito. Ang kanyang pagwawala ay tila isang batang inagawan ng laruan. Isang eksenang nagpakita ng tunay na kulay ng kanyang pagkatao sa harap ng lahat ng mga bilyonaryo. Samantala, dahan-dahang lumapit si Doña Esperanza kay Tala. Ang matanda ay lumuhod sa harap ng kanyang apo, isang golden moment na nagpaiyak sa bawat taong nakasaksi. Ang isang makapangyarihang Donya ay lumuhod sa harap ng isang duguang katulong. Maingat niyang hinawakan ang mukha ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga gasgas at luhang humahalo sa dugo. Patawarin mo ako. Apo, patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka sa loob ng sarili mong tahanan. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagsisisi at walang hanggang pagmamahal. Niyakap ni Tala ang kanyang lola ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na kadugo. Ang bawat hapdi ng sampal at bawat bigat ng pang-aalipusta ay tila unt-unting naglalaho sa yakap na iyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtitipon, isang malamig na tinig ang bumasag sa sandali ng kagalakan. Si Ambrosio, na kanina pa tahimik sa sulok, ay dahan-dahang bumunot ng isang baril mula sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagkasa ng bakal ay tila isang hudyat ng kamatayan na nagpatahimik sa lahat ng nagbubunyi. Walang aalis sa bahay na ito ng buhay kung hindi mapapasa akin ang yaman na ito. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. At hindi ko hahayaang isang hamak na katulong lang ang kukuha ng lahat. Ang mga mata ni Ambrosio ay nanlilisik. Tila isang hayop na naggigipit sa kanto. Itinutok niya ang baril ng diretso sa dibdib ni Doña Esperanza. Nagsigawan ang mga bisita at nagkagulo ang lahat.
Ang tunog ng mga nababasag na baso at ang pagtakbo ng mga tao ay lumikha ng isang malaking kaguluhan. Sa gitna ng panganib, si Tala ay tumayo sa harap ng kanyang lola. Ang kanyang katawan ang nagsilbing kalasag. Barilin mo ako, Ambrosio. Tapusin mo na ang sinimulan nyo. 25 taon na ang nakalilipas. Pero tandaan mo, kahit mamatay ako, ang katotohanan ay hindi mo na muling maililibing sa putikan, sigaw ni Tala. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tunog ng bala na tumama sa isang bagay ay sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Ang amoy ng pulbura ay biglang humalo sa halimuyak ng mga mamahaling bulaklak sa loob ng ballroom. Isang madilim na paalala na ang kamatayan ay maaaring dumating kahit sa gitna ng karangyaan. Ang tunog ng putok ay tila isang malakas na hampas ng kulog na nagpatigil sa bawat hininga sa loob ng silid. Ngunit sa halip na ang pagbagsak ni Tala o ng matanda, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan ng bala at ng mga biktima, si Dr. Rico. Sa isang iglap ng kabayanihan, itinulak niya si Tala at si Doña Esperanza patungo sa sahig, habang ang kanyang sariling katawan ay tumanggap ng hapdi ng bala na dumaplis sa kanyang balikat. Ang tunog ng pagbagsak ni Rico sa makintab na karpet ay sinundan ng malakas na hiyawan ng mga bisita na nagkukumahog na makalabas ng mansyon. Rico, sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng takot habang gumagapang patungo sa doktor. Ang kanyang mga kamay, na kanina pa duguang dahil sa pakikipaglaban sa pinto ng basement, ngayon ay muling nabalutan ng sariwang dugo ni Rico. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang palad ay tila isang sumpa laban sa kasakiman ni Ambrosio. Bago pa man muling makapindot ng gatilyo si Ambrosio, ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bintanang salamin at ang mabilis na yabag ng mga paa ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang malayo at mabilis na tunog ng mga sirena na kanina pa naririnig ay nauwi sa isang malakas na operasyon. Sa loob ng ilang segundo, si Ambrosio ay napaligiran ng mga autoridad. Ang kanyang baril ay naagaw at ang kanyang katawan ay marahas na idiniin sa sahig. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo, sigaw ni Ambrosio. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan habang ang mga posas ay inilalapat sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagkakalansing ng bakal ay tila ang huling nota ng kanyang kapangyarihan. Sa kabilang sulok, si Veronica ay napaluhod. Ang kanyang magandang gown ay nagusot at nadumihan habang pilit siyang umiiyak at nagmamakaawa. Wala akong kinalaman dito. Si Ambrosio ang nagplano ng lahat. Pinilit lang niya ako. Mama, maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang ito para protektahan ang pamilya. Ang kanyang gaslighting ay nagpatuloy hanggang sa huling sandali. Sinusubukang baliktarin ang katotohanan upang iligtas ang sariling balat. Ngunit si Doña Esperanza ay tumayo ng matuwid. Inalalayan ni Tala. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa para sa manugang. Ang iyong mga salita ay wala ng halaga. Veronica, ang bawat sipa mo sa akin sa dilim, ang bawat gamot na pilit mong ipinainom, lahat yon ay nakaukit na sa aking isipan. Dalhin niyo na sila. Habang inilalabas ng mga pulis ang mag-asawa, si Bianca ay naiwang nakatayo sa gitna ng ballroom. Tila isang rebulto ng kawalan. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng mga felisidad ay naglaho na parang usok nang subukan niyang lumapit kay Tala. Tinitigan lang siya ng dalaga nang may malalim na awa, hindi galit, kundi awa para sa isang taong naging alipin ng sariling ambisyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang golden moment ni Tala ay nangyari sa piling ni Rico.
Pinunit ni Tala ang laylayan ng kanyang puting damit, ang damit na naging saksi sa kanyang paghihirap upang itali at pigilin ang pagdaloy ng dugo sa balikat ng doktor. Ang bawat haplos ni Tala ay puno ng panginginig at pasasalamat. Bakit mo ginawa yon? Rico, maari kang mamatay. Hikbi ni Tala. Ang kanyang noo ay isinandal niya sa noo ni Rico habang ang mga luha ay malayang dumadaloy. Dahil ang buhay mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang ebidensya. Tala, mas gusto ko pang mamatay na pinoprotektahan ang katotohanan kaysa mabuhay sa mundong pinaghaharian ng mga kasinungalingan. Bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kilig na nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Sa gitna ng duguang ballroom, ang kanilang pagtititigan ay tila isang panata ng pagsisimula ng isang bagong kabanata nang dahan-dahang lumabas ang mga bisita at naiwan ang katahimikan sa mansyon. Tiningnan ni Tala ang malawak na pasilyo. Ang bahay na ito ay hindi na isang bilangguan. Ang bawat anino ay untunting napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway na sumisilip sa bintana. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman ni Tala ang isang matinding bigat sa kanyang puso. Ang hustisya ay nakamit na. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom. Kaya ba niyang mabuhay sa loob ng mansyong ito na naging saksi sa kanyang pagdurusa? O mayroon pa siyang kailangang balikan sa putikan ng kanyang pinagmulan, ang tunog ng mabigat na pintong bakal na sumasara at ang pagkakalansing ng mga susi ng guwardiya ay umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng piitan. Sa loob ng maliit na silid na may rehas, nakaupo si Veronica. Wala na ang kanyang marangyang hiyas. Wala na ang kanyang mamahaling seda. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo na tila naging huling balat ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hinahanap pa rin ang kapangyarihang nawala na parang bula. Nakatayo si Tala sa kabilang panig ng rehas. Hindi siya pumunta roon upang manumbat o magsaya sa pagbagsak ng kanyang kaaway. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong marunong magpatawad ang nagtataglay. Tiningnan niya si Veronica at ang katabing selda kung nasaan si Ambrosio na nananatiling tahimik at puno ng puot. Hindi ko kayo kinamumuhian. Veronica, mahinahong sabi ni Tala. Ang kanyang tinig ay payapa ngunit may tatag. Ang galit ay isang uri ng bilangguan na mas masahol pa sa apat na sulok ng seldang ito. Napatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Hindi sumagot si Veronica. Yumuko lamang ito habang ang mga luha ng pagsisisi o baka ng panghihinayang sa nawalang yaman ay pumatak sa semento. Iniwan sila ni Tala. Ang tunay na laya ay hindi ang paglabas sa pintuan ng kulungan, kundi ang pagbitaw sa bigat ng nakaraan, pagbalik sa mansyon. Sinimulan ni Tala ang isang malaking pagbabago. Ang bawat sulok ng bahay na dating amoy gamot at puno ng takot ay dinaluyan ng sariwang hangin at halimuyak ng mga sariwang bulaklak mula sa bukid. Inutusan ni Tala na ibenta ang lahat ng mga mamahaling gamit ni Bianca, ang mga sapatos na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ang mga alahas na naging mitya ng kasakiman at ang lahat ng kinita ay ibinigay niya sa mga ampunan at klinika para sa mga mahihirap. Isang hapon, ang tunog ng isang lumang jeepney na humihinto sa tapat ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng hardin. Bumaba si Mang Cardo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sombrerong panaka. Mukha siyang naliligaw sa gitna ng rangya ng mga felisidad. Nang makita siya ni Tala, hindi nag-atubili ang dalaga, mabilis siyang tumakbo at niyakap ang matandang kaibigan ng kanyang ama.
Mang Cardo, salamat at napadapo kayo rito. Masayang sabi ni Tala. Tala, o baka dapat Donya Tala na ang itawag ko sa iyo. Hindi ako makapaniwala na ang batang dati ay kalaro lang ng putik ay may-ari na ng palasyong ito. Biro ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Kahit kailan ay mananatili akong tala nyo. Mang Cardo, at dahil narito na kayo, mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Sagot ni Tala habang inaalalayan ang matanda sa loob. Doon, sa gitna ng marangyang dining room, nakahain ang isang simpleng almusal tuyo, sinangag, at mainit na tsokolate. Nakaupo si Doña Esperanza sa kabisera. Nakangiti at mukhang masigla. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali kung saan ang rangya ng mansyon ay natalo ng simpleng kaligayahan ng isang pamilyang binuo ng puso at hindi lamang ng dugo. Ang tunog ng kanilang tawanan at ang kalansing ng mga kutsara sa plato ay tila isang himno ng pagbabago. Kinain ng matandang Donya ang tuyo gamit ang kanyang mga kamay. Isang pagbabalik sa payak na buhay na itinuro sa kanya ni Tala. Lola, nakapagdesisyon na po ako, sabi ni Tala habang hinahawakan ang kamay ni Doña Esperanza. Gusto ko pong gamitin ang yaman ng mga felisidad para sa isang proyektong pang-agrikultura. Gusto kong tulungan ang mga magsasakang tulad ni Tatay Luis na magkaroon ng sariling lupa at dignidad. Gawin mo ang nararapat. Tala, ang yamang ito ay naging sumpa sa loob ng mahabang panahon. Gamitin mo ito para maging biyaya sa iba. Sagot ng matanda ng may buong pagtitiwala. Nang matapos ang hapunan at lumubog na ang araw, naghanda si Tala para sa kanyang paglalakbay. Hindi siya mananatili sa mansyon ng habang buhay. Kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya tunay na naging masaya. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa probinsya. Sa luma at munting dampa kung saan sila tumira ni Tatay Luis. Ang amoy ng basang lupa at ang huni ng mga kuliglig ang sumalubong sa kanya. Sa harap ng pintuan ng kanilang barong-barong, may isang aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang tunog ng mga yabag ng paa sa tuyong dahon ay tila isang musika ng paghihintay. Nakatayo doon si Dr. Rico. Wala na ang kanyang puting polo. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng parehong init at pagmamahal. Inasahan ko na babalik ka rito. Tala, bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay tila haplos ng hanging amihan sa balat ng dalaga. Dito ako nagsimula, Rico. At dito ko rin gustong simulan ang bagong bukas. Sagot ni Tala habang dahan-dahang lumalapit sa lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang kislap ng mga bituin sa itaas ay tila nakikiramay sa katahimikan ng gabi. Isang yugto ang natapos. At isang bagong pahina ang handa ng isulat sa ilalim ng liwanag ng tunay na bituin. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na palayan, na nagbibigay ng gintong kulay sa mga dahon ng palay na sumasayaw sa ihip ng hanging amihan. Wala na ang amoy ng usok at polusyon ng lungsod dito sa probinsya. Ang hangin ay amoy basa pang lupa at sariwang damo. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakakabingi, kundi isang himig ng kapayapaan na matagal nang hinanap ni Tala sa tapat ng isang bagong gusali na gawa sa matibay na kahoy at semento. Nakatayo ang isang karatula na may nakasulat na Luis Felicidad Memorial Clinic. Hindi ito isang marangyang ospital, ngunit ito ay isang tahanan para sa mga may sakit na walang pambayad. Isang lugar kung saan ang bawat pasyente ay tinatrato ng may dignidad, isang bagay na ipinagkait kay Tatay Luis noon.
lumabas si Tala mula sa klinika. Suot ang isang simpleng bestidang bulaklakin. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagod o takot. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay puno ng katiyakan. Huminto siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan nakalagay ang isang munting bangko. Doon, nakaupo sina Doña Esperanza at Mang Cardo. Magkasamang umiinom ng kape habang nagtatawanan tungkol sa mga kwento ng nakaraan. Lola, Mang Cardo, tama na po ang tsismis. Marami pa tayong pasyenteng darating mamaya. Nakangiting sabi ni Tala habang lumalapit sa kanila. Hayaan mo na kami. Apo, ngayon ko lang naramdaman na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa loob ng vault ng bangko, kundi narito, sa init ng kape at sa kwentuhan sa ilalim ng puno. Sagot ni Doña Esperanza. Ang matanda ay hindi na mukhang Donya. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag at ang kanyang puso ay malaya na sa mga tanikala ng nakaraan. Napatawad na ni Tala ang lahat. Hindi dahil kinalimutan niya ang pait, kundi dahil mas pinili niyang maging liwanag kaysa maging bahagi ng dilim. Ang pagdalaw niya sa puntod ni Tatay Luis kaninang umaga ay isang pagpapatunay na ang kanyang hustisya ay hindi nakamit sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kabutihang itinuro sa kanya ng Ama. Natutunan niya na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kapag ang puso ay marunong nang bumitaw sa puot. Ang aral na nais iwan ng kanyang kwento sa bawat tagapakinig ay simple, ngunit malalim. Ang ating pinagmulan ay hindi nagtatakda ng ating patutunguhan. Ang isang hamak na katulong na itinapon sa putikan ay maaaring maging pinakamaliwanag na bituin kung mananatili siyang tapat sa kanyang sarili at marangal sa harap ng pagsubok. Ang dignidad ay hindi nabibili ng salapi. Ito ay inuukit sa bawat desisyon nating gumawa ng mabuti kahit sa gitna ng kawalan. Habang lumulubog ang araw at nagiging kulay ube ang langit, dahan-dahang lumapit si Rico kay Tala. Ang doktor ay katatapos lang sa kanyang huling pasyente sa klinika. Hindi sila nag-usap ng mahaba. Ngunit ang dahan-dahang paghawak ni Rico sa kamay ni Tala ay sapat na upang maramdaman ang isang matinding kilig na bumabalot sa kanilang dalawa. I'm so proud of you, Tala. You've built a paradise out of the ruins. Bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. We built this together. Rico. Sagot ni Tala habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng doktor. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa ilalim ng naglalahong liwanag. Isang simbolong pagtatapos ng unos at pagsisimula ng isang habambuhay na pag-iibigan na puno ng respeto at pag-asa. Dahan-dahang dumilim ang paligid. Ngunit ang liwanag sa loob ng puso ni Tala ay hinding-hindi na muling mamamatay. Tapos na ang kwento ng katulong. Nagsisimula na ang kwento ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya.